Tayo masyado tanghaliin. Nabusog po ba tayo? Okay, nabusog naman po tayo. So, yung topic po natin for today is lalo po kung lagi po kayong dumadalo ng prayer meeting, sobrang familiar na po tayo dun sa topic natin. Pero sabi nga po natin, kailangan po talaga nating pagdaanan nito, yung Prayer 101. So, at alam ko po marami rin po dito na bago. So, at least magkaroon po tayo knowledge, ano po ba talaga yung prayer? Andito na po ba lahat? Pwede po ba, sino po yung may mga dalang mga ballpen? Di ba dati binigyan po tayong ballpen and notebook? Pwede, bibigyan ko po kayo ng papel, tapos pakisulat po kahit pangalan nyo lang, then kung ano po yung prayer request ninyo. Get one and pass po. Sige po, bago tayo magsimula, baka po meron kayong prayer request na hindi nyo mabanggit. Pwede po ninyong pakisulat. Pangalan, then kung ano po yung prayer request po ninyo. Meron po bang walang ballpen? Teacher Beth, may mga ballpen pa ba tayo dyan? Or pencil na maliliit? May isa po ako dito, yung wala. Pabalik na lang. Meron po bang kailangan ng ballpen? Sige. Kung meron po kayong prayer request, sulat na lang po. Kasi hindi naman po namin kayo nakakasama every prayer meeting. So, nais din po namin kayong ipanalangin. At maganda rin po na meron tayong prayer partner. Sige, meron pa po tayong 2 minutes. Pakisulat po yung prayer request nyo. Kung estudyante ka, pwede sigurong sa school, pwedeng exam, pwedeng... May paper pa po ba? Ito pa pala yung sobra. Po, pasulat po yung pangalan, tapos po prayer request. Sa mga mamis naman, baka nanay, tatay, baka yung mga anak, ganyan, panalangin, or trabaho, or anything po na nais po ninyong ipanalangin. Lalagyan kasi nagpaano ako ng prayer request. Prayer request. Sige po, pag natapos ko po kayo, paki-fold po. Tapos, palagay na lang po dito.
Pento na nga lang pahiram. Basa ba to? Hindi ba ito basa? Ito. Hindi ko lang. Pagpag mo. Hindi, hinangalap. Nasa na siguro. Ay, mga tigil na lang. May papabunot ako. Kahit po ganito yung pagkaka-fold. Okay, finish na po ba? Sige po, 2 minutes na lang. 2 minutes more. Sige po, okay na po ba? Okay, 1 minute na lang po. Yung topic po natin is about prayer. Nakulangan pala ng R yung ginawang prayer. Sige po, ready na po tayo? Let us pray. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe mo, mensahe ng kapayapaan para sa iyong mga anak. Lord, dalangin po namin na patuloy ka pong mangusap sa amin. Patuloy po naming maunawaan yung kalooban mo sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, sabi ko nga po kanina, kung hindi po tayo pala dalo ng prayer meeting, so maaring medyo bago sa atin to. Pero kung madalas naman po tayo na dumadalo sa prayer meeting, so more or less, alam na po natin yung pong ating topic about prayer. Ano po ba yung prayer? Okay, sabi po, prayer is an act of worship in which you are acknowledging your dependence upon the Lord. So, ibig sabihin po pala, pag di tayo nagpe-pray, it's parang sinasabi natin na, okay lang Lord, hindi na kita kailangan. Kaya ko na to Lord. Pero po pala, when we pray, it's parang worship din po ito na ina-acknowledge natin na, Lord, gabayan mo naman po ako. Lord, sa maghapon na to, ikaw po yung magbantay sa akin. Yung i-acknowledge natin si Lord sa lahat ng gagawin natin, na Lord, kailangan kita. Kailangan kita sa araw na to, kailangan kita sa buhay ko, kailangan kita sa pupuntahan ko, kailangan kita sa desisyon na gagawin ko. So, yun po pala yung prayer. Ang ibig sabihin po ba ng prayer ba nating maituturing, yun pong marami kang sinasabi. So, prayer is communication with the Lord. Parang ganito po, nag-uusap tayo. 'Di ba? Minsan, yung nandito po na nagtuturo, tinatanong kayo. Or sa bahay, dumarating po ba sa inyo sa bahay na may mga kasama kayo sa bahay pero hindi po kayo nag-uusap-usap ng mga kasama po ninyo sa bahay?
Di ba parang ang hirap naman po yun. Walang communication. So yung prayer is communication. Sino naman po yung kausap natin dito kapag tayo ay nananalangin? Si Lord, di ba? Siya yung ka-communicate natin. Siya yung kausap natin when we are praying. And kahit sabihin na natin wala tayong problema, wala tayong sakit, magandang-maganda yung buhay natin, i-acknowledge pa rin po natin si Lord. Lord, kailangan kita eh. Ano man yung gagawin ko, turungan mo po ako. Ituro mo sa akin kung ano yung landas na gagawin ko. So, napakaganda po ng message kanina. It's parang prerequisite na rin po nung ating topic ngayon about prayer. Sabi ko nga po, itong topic na to sobrang simple, pero kailangan pong malaman nating lahat. Dahil naniniwala po ako marami tayo ditong bago. So, kailangan po nating unawain pa. Luke 11:9-10. Ano po yung sabi? Ito po yung memory verse natin for today. Sige nga po, sabay-sabay tayo. Sa English muna, Luke 11:9-10. So I say to you, ask and will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you, for everyone who receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. Siguro gusto niyo po mas ma-memorize yung Tagalog, no? So sabay-sabay nga po tayo sa Tagalog. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So ito po yung prinsipyo ng prayer. Humingi daw po tayo. Minsan kasi, ang Kristiyano, kung hindi may problema ng malaki, hindi nahihingi sa Lord, diba? Sabi, humingi. Ito yung pananalangin natin sa Lord. At ang Diyos naman, very merciful God eh. Sabi, pag tayo raw po ay humingi, with faith in our heart, yun pong mensahe ni Pastora kanina, kung tayo po ay humihingi ng merong pong pananampalataya sa ating mga puso at isipan, ano raw po ang gagawin ng Lord? Bibigyan. I-answer niya yung prayer natin. Sabi dito, kapag hinanap natin siya, siya raw ay matatagpuan. Humanap kayo or anything na hinahanap natin. Especially if we seek the Lord. Kapag gustong-gusto natin siya na makilala, matatagpuan natin siya, makikilala natin siya. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So, pag po, everyday, hindi lang kailangan pag may problema tayo, kakatok tayo, Lord, tulungan mo ko. Diba? Everyday, kailangan po tayong manalangin sa Panginoon. Kahit wala po tayong hinihingi, wala tayong hinahanap, or hindi natin, or wala tayong kailangan pagbuksan. Pero, ang point is, kailangan po na nananalangin tayo sa Panginoon kasi communication po ito sa Diyos. Ngayon, marami pong mga tanong ang tao. So, meron po tayo ditong ilang basics of prayer. Saan ba magpe-pray? Kailangan ba sa church lang magpe-pray? Pag ba nasa bahay tayo, hindi na consider yon as prayer? Diba? Tingnan po natin yung Matthew 6 verse 6. Sabi po dito, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So kahit po pala nasa bahay tayo, pwede tayong mag-pray. Actually, minsan, kahit naglalaba ka, naghuhugas ka ng pinggan, di ba? Pwedeng mag-pray. Ako naman po, ginagawa ko, pag morning, siyempre, ayoko nga may kasama ako eh. Kasi actually, may office mate po ako na taga rito rin.
Minsan, kapag magkasabay kami, talagang humihiwalay ako kasi yun yung time ko for the Lord eh. Yung bang naglalakad ako bago ako pumasok, kasama ko si Lord. Lord, eto, ganito. Yan. Yun po yung prayer time ko with the Lord every morning eh. So, kahit pala yun yung ginagawa natin, especially kapag gano'n, hindi mo naman kailangan, syempre naglalakad ka, na nakapikit ka bang ganyan? Hindi. Diba? Kung sabi nga natin, yung espiritu natin, in tune na sa espiritu ng Diyos, diba? Yun po yung pinag-aralan natin last week. So, pero ang prinsipyo po dito, sabi, manalangin ka, kung nadidistract ka sa mga maraming tao, mas better, punta ka sa kwarto mo or anywhere sa bahay mo na talagang makakapag-fellowship ka sa Panginoon. Diba? Kung hindi ka, ako kasi, hindi na po ako nadidistract nung naglalakad ako na nagpe-pray eh. Pero kung nadidistract tayo, mas maganda, manalangin po tayo in yung mag-isa, bago siguro matulog, or yung isa ka lang na tahimik, ganyan. Bakit kaya sinabi to dito? Kasi, bakit sinabi dito na pumasok ka sa iyong silid, isara mo yung iyong pinto? Kasi daw po, yung mga tinutukoy dito, yun pong mga pariseo or mga eskriba, sila, kay magpe-pray lang sila or maglilimo sila or magpa-fasting sila, talagang pinakikita pa nila sa lahat ng mga tao na, oy, prayerful ako religious ako. Talagang pinakikita pa nila talaga na kung ano yung ginagawa nila. Sabi nga, kapag daw po nagbibigay sila ng limos, meron pang mga trumpeta, parang to attract the attention ng ibang tao na, uy, nagbigay siya doon sa mga nangangailangan. Parang ganon. So ayaw po ng Lord yan. So unang-una, nakikita po ng Diyos yung puso natin. 'Di ba? Ano yung sabi doon sa Acts? Adoration. Paano yung adoration? Purihin natin ang Panginoon. Confession. Kung may nagawa po tayo ng mga kasalanan, hingi po tayo ng sorry sa Lord. Then, thanksgiving. Kung meron naman tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos, pagpasalamat natin. At kung meron po tayong alam na mga kailangang ipanalangin, supplication, yun po yung S. Okay. Then, when to pray? Ephesians 6:18. Tingnan nga po natin. Kailan ba, tayo po, naturuan tayo na bago kumain, bago matulog, or pagkagising, dun lang ba kailangang mag-pray? Ano ba, magpe-pray lang tayo para magpasalamat sa pagkain, doon sa pagkain natin? Or magpe-pray lang tayo para hindi tayo managinip ng mga masasama, nakakatakot? Ganun po ba yung prayer? So Ephesians 6 verse 8, ang sabi po dito, 6:18, sorry. Sabi po dito, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Ipapanalangin po natin, maghingi tayo ng guidance ng Holy Spirit kasi sabi ng Bible, hindi tayo marunong manalangin eh. Kung alam nating panalangin, yung mga memorize lang, teka, ganyan mo ba kausapin ng tatay mo? Ganyan mo ba kausapin yung mga kasama mo sa bahay? Kunwari, meron akong something, tatay ko, ang gwapo mo, tatay ko, nanay ko, ang bait mo. Paano malalaman, kahit ulit-ulitin ko yung mga salita na yon, kung hindi ko naman sinasabi talaga ng buong puso ko, hindi ako maiintindihan. Ano ba sinasabi nito? Binubola lang ba ako na binubola nito? 'Di ba? Tapos wala sa ano mo yung, since memorize mo na, parang, 'di ba kung ikaw si Lord, 'di ba tong anak ko na to? Kung ano yung mga pinagsasabi, 'di ba? So makikita rin po natin yan mamaya sa atin pong as we go along. Sabi dito sa 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. So, hindi lang pala pagkagising. Hindi lang pala bago kumain. Kailan daw?
sa lahat ng pagkakataon. 'Di ba? Maganda yung gising mo, maganda yung araw mo, maganda yung mga nangyari sa'yo, manalangin ka. Thanksgiving to the Lord. Purihin mo siya. Adore the Lord, diba? May problema ka, ipanalangin natin sa Panginoon. Diba? So, then, paano tayo mananalangin? Okay, Matthew 6, 9-15. Alam na alam po natin to. Ano po ba yung nandito sa Matthew 6? Ito po yung tinatawag na the Lord's Prayer or the model prayer po ng ating Panginoon. So Matthew 6, 9-15, basahin po natin. Ano po sabi dito? Ganito kayo manalangin. Ito po yung turo ng Lord. Ito yung model prayer or tinatawag din po na the Lord's Prayer. Ito po yung tinuro ng ating Panginoon. Umpisahan po natin sa 7 pala. Ito, pakinggan niyo po maigil. Especially sa mga bago pong nandito. Kung may Bible po kayo, mas maganda po tingnan natin. Matthew 6 verse 7. Sabi po dito, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Hindi kailangan na pagandahin mo pa. Yung tipo na nag-aano ka, yung parang, ano tawag dito? Minsan pag mga tatalumpati, pagandahan ng salita. Sabi dito, kung manalangin ka, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Nabanggit pa tayo. Ng mga hintil tayo, no? Na, siguro nakita ng mga Hudyo, itong mga hintil na to, kung ano yung mga sinasabi. Kaya sabi ng Lord, sa pananalangin nyo, huwag tayong gagamit ng napakaraming salita. Ulit-ulit, diba? Memorize. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Kahit ulit-ulitin pa po natin, kung wala naman sa puso natin yung sinasabi natin, sayang po. Diba? Kasi ang Diyos tumitingin sa puso natin eh. Ang gustong makita ng Diyos, yung sincerity ng puso natin doon sa atin pong pananalangin. Hindi kung ano yung sinasabi ng bibig natin, gaano man kaganda yan, gaano man kaulit-ulit yan. Yung puso po natin. Yun yung tinitingnan ng Panginoon sa atin pong pananalangin. Sabi sa verse 8, huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Alam naman pala ng Lord yung mga pangangailangan natin. 'Di ba? Bakit kailangan pa nating pray? Kasi nga po, ang gusto ng Diyos, communicate. Makikipag-usap tayo sa Kanya. Yun po yung gusto ng Lord Hindi lang yung, kasi Father natin siya, Ama natin siya, 'di ba? Sa bahay. Hindi naman tuwing may problema ka lang, tsaka mo sasabihin doon sa mga kasama mo sa bahay, 'di ba? Minsan kahit masaya ka, ikinukwento natin yon, 'di ba? Sa iba. So ganun po yung communication, ganun din po yung pananalangin natin sa Panginoon. Ito po yung model prayer na tinatawag. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. So, sino po yung tinawag? In-acknowledge po ang God, Ama. Diba? Father in heaven. Sambahin nawa ang pangalan mo. We worship. Sabi nga, we adore the Lord. Kaya minsan, napapansin nyo po ba, especially mga tumatayo dito, praise the Lord, hallelujah. Kasi it's our way na pagpupuri po sa Panginoon. Diba? Kadalasan, marami pong nagpe-pray sa Lord, pero puro hingi na lang ba? Or minsan mga empty words. Pero yung pong pasasala, pagpupuri sa Panginoon, napaka-importante po dito. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Thy will be done on earth as it is in heaven. Yung bang, Lord, ito gusto ko. Panginoon, pwede po ba, bigay mo naman po sa akin to. Ito yung gusto ko, Lord, please, gusto ko tong maging girlfriend, Lord, bigay mo naman sa akin to. Or, Lord, gusto kong magkaroon ng ganitong cellphone, please, bigay mo sa akin.
Paano kung hindi pala yun yung kalooban ng Diyos sa atin? Kaya sabi po dito, thy will be done. Diba? Kung ano yung kalooban ng Diyos, manalangin tayo according sa plano ng Diyos sa atin. According sa will ng Diyos. Sundin ang kalooban mo. Lord, ito po yung gusto kong mangyari eh. Pero Lord, yung po kalooban mong maganap. Diba? Hindi yung ipipilit mo, basta Lord, ito gusto ko parang sinabi mo lang sa Kanya. Di ba, iba po yung ipinaalam mo lang, iba yung nagpaalam. Let's say, halimbawa po yung anak natin. Sasabihin, aalis ako, punta ako sa ganun na. Ano po yun? Pinaalam o nagpaalam? Parang pinaalam lang no? Nay, pupunta ako sa ganito ngayon. Parang hindi ka na pwedeng sabihan ng, wag. Wala nang choice. Alis ka na lang eh. Diba? It's, kumbaga, ipinagpapaalam mo sa Lord, Lord, ito po yung gusto ko eh. Pero Lord, yung kalooban mo po yung magganap. Kasi alam ko, mas maganda po yung plano mo para sa akin. Na whether ibigay sa'yo yun or hindi, since nandoon ka sa plano ng Diyos, hindi ka magagalit sa Kanya. Hindi ka magtatampo. Kasi, Lord, kalooban mo eh. Your will be done. Mas maganda po yung kalooban ng Diyos. Mas maganda po yung plano ng Diyos kaysa po sa plano natin. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to. So ito po yung tinatawag na mga petition natin or supplication natin na yung mga hinihiling po natin sa Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. So, puso pa rin, di ba? Kailangan nating matutong magpatawad, mag-humble down sa harapan ng Panginoon. This week, nasa Job po kami. Madalas, alam po natin yung story ni Job, di ba? Pero, ang nakakalungkot po doon, yung ginudge. Ginudge siya ng mga kaibigan niya. Minsan po tayo, mga Kristiyano na tayo, pero minsan, sa aminin po natin at sa hindi, na-judge po natin ang isa't isa. So, wag po tayong maging judgmental. Sabi nga, may mga kanya-kanya po tayong mga weaknesses. Sabi dito, patawarin tayo, humihingi tayo ng kapatawaran sa Lord, patawarin din po natin yung mga nakakagawa sa atin ng mga pagkukulang. At isa pa, di ba, hindi naman po tayo mga perfecto eh. So, kung alam natin na dati itong tao na to ay ganito, bigyan natin ng chance yung tao kasi lahat naman tayo pinatawad lang ng Diyos, di ba? Lahat po tayo ay binago ng Panginoon. Di ba? Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kabanalan, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Then, tandaan po natin, every time po na tayo ay mananalangin, ano po yung dulo natin? Amen. Before po mag-amen, kanino ka nagpe-pray? In Jesus' name. Okay, tingnan po natin yung John 14:14. Sabi po sa John 14:14, si Lord po ito ang nagsasalita. Simulan po natin sa 12. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ito nga po yung, parang nabanggit din po ni Pastora to kaninang verse na to. At anumang hilingin ninyo sa Ama, di ba? Nag-start tayo as Ama namin, sumasalangit ka. Heavenly Father, Panginoon, makapangyarihan sa lahat. We acknowledge God, the Father. Tapos sabi po dito, anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan. Sino po yung nagsasalita? Si Jesus. So sabi niya, anuman hilingin nyo sa Father, in my name, in Jesus' name. Sabi ganito, ay gagawin ko
upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kaya kapag tayo nananalangin, pagkasabi na natin ng ating pong mga petition or supplication sa Lord, in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. It's Amen, it's yung faith natin, ibinigay na natin doon na nananampalataya tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, na gagawin niya according to His plan, according to His will, yun pong ating idinalangin. 14, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Kung ako po yung nagsasalita na to, wag po kayong maniwala, joke lang yun. Pero ang nagsasalita po dito si Lord. So, tinitingnan ni Lord yung faith natin. Pero ito po yung sabi niya, ito po yung basihan ng pananampalataya natin. Ito po yung basihan ng prayer natin. Ang sabi ni Lord, gagawin ko ang anuman, whatever, kahit ano pa siya, mababaw man siya, malaki man siyang problema, kaya ng Diyos yan. May nawawalang aso, may nawawalang papeles, or whatever, gaano man katindi, sabi, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. In Jesus' name. Okay? Pwede rin ba natin gamitin yung in the name of the Father, Son, and Holy Spirit? Pwede din po, kasi yun po yung Diyos natin eh, diba? Okay? Yun yung binanggit din kanina ni Pastora, yung pong yung Trinity. Okay? So, next po, magkaroon lang po tayo ng guide. Kung hindi mo alam, kadalasan kasi tinuruan tayo ng mga bata tayo bago kumain. Meron pang, or bago mag-start, Angel of God, my guardian dear. Angel ang pinanala. Diba? Alam mo, siguro memorize ninyo yung mga prayer na to. Nakapatungkol sa Angel of God. Diba? My guardian dear, to whom is love commits me. Yan po yung memorize ko nung bata ako eh. Pero kung hindi po tayo marunong manalangin, sample po ito na guide na pwede natin. Pag daw po tayo ay gumising, simulan na natin pasalamatin ng Diyos. Lord, salamat. Buhay pa ako. Salamat, Lord, ginising mo pa ako. Salamat, Lord. Ang ganda nung panalangin ko. Salamat, Lord. Diba? Tapos naman, habang tayo raw po ay nagsha-shower, pwede rin tayong mag-pray. Habang nililinis natin itong ating lupang katawan na to, maaaring madumi or maaaring pawisin, habang nililinis natin itong lupang katawan natin na to, magpalinis tayo sa Panginoon. Panginoon, kung meron ka pong nakita sa akin na hindi maganda na nagawa ko, kung meron po akong nasabi, kung meron po akong naisip na masama, nakagawa akong kasalanan, pakalinisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Diba? Then, mag-repent po tayo. Pag sinabi pong mag-repent, hindi mo nagagawin yung kung ano ka nagkamali. Diba? Repentance. Pag kumakain tayo, kadalasan pinagpe-pray natin na maging masustansya. Diba? Tama naman po yan eh. Maging safe yung ating mga kinakain. Pero di ba po, masarap din na ipag-pray natin yung mga kasama natin sa bahay. Lord, salamat kasi may mga kasama akong kumakain. Yung sinasabi ko minsan eh, ang dami-daming hugasin, ang dami-daming labahin. Teka, ayaw mo mga labahin? Sabi, ayaw mo marami kang kasama? Ayaw mo maraming hugasin? Gusto mo konti lang? Di ba? Kumbaga, in a way na, ang dami-dami, nagre-reklamo ka, ayaw mo ba nung marami kang kasama sa buhay? Di ba pagpapala sila? Di pag-pray natin na sana, Lord, matuto rin tong mga kasama ko na to na maghugas ng pinggan, matuto kaming lahat, tulungan din ako na maglaba, di ba? Para naman hindi ako pagod na pagod. Di ba? So, pasalamatan natin ng Lord, hindi lang sa pagkain, sa pamilya natin, sa tahanan natin, sa pangangailangan natin. Tapos, kapag daw po tayo ay paalis, sumakay kayo sa jeep, pag tiningnan po natin yung mga kasakay natin sa jeep, may mga kanya-kanya rin pong dalahin eh. Minsan makikita mo sobrang lungkot. Lord, tulungan mo tong tao na to, parang sobra pong hirap na hirap, may pinagdadaanan siya. Or
Lord, dalangin ko sa iyo itong mga kaharap ko, katabi ko sa sasakyan, kasama ko. Mag-speak ka po sa kanya, gumamit ka po ng tao para sila rin ay makakilala sa iyo. Ang dami pala nating ipagpe-pray, no? Then, pag daw po tayo ay matutulog na, take time to think over the day. Pasalamatan mo. Ano ba yung mga nangyari sa iyo sa buong maghapon? Lord, thank you. Kasi nakita ko na yung aso ko nawawala. Lord, thank you kasi itong aking hinahanap, binigay mo. But, hindi lang ang prayer, hindi lang sa mga mabibigat na gusto ng Diyos lagi natin siyang kausap. Ina-acknowledge natin yung presensya niya sa ating mga buhay. Okay, next. Ito pa po. So ito po ay prayer guide natin. Kung hindi natin alam kung ano yung ipagpe-pray, ang dami pala nating ipagpe-pray, no? Nagagawa po ba natin yan? Nagawa na po ba natin na naipag-pray yung mga kasakay natin sa sasakyan? Ang dami po pala nating ipagpe-pray. Okay? So magpalinis sa Panginoon, magpasalamat sa Kanya. Then, yung mga kausap natin, lahat to, kaya pwede po nating ipag-pray. Meron pa pong isang method ng pananalangin. Sige po, tingnan natin to. Ito po yung tinatawag na 5-finger method. Kung halimbawa, hindi mo alam kung ano ipagpe-pray ko, kasi ang prayer request ko, same lang last week. Di ba? Parang ganun eh. Basta ang prayer request ko, laging good health, laging yung pag-aaral ko, kung estudyante ka, parang ganun lang. Okay? So tingnan po natin, ang dami pala nating kailangang ipanalangin. 5-finger. Sa lahat po na to, ano yung pinakamalapit sa katawan natin? Ito, di ba? Ito yung pinakamalapit sa akin. So, ipanalangin po natin yung mga close sa atin. Sino ba yung mga close sa atin? Pamilya, di ba? Yung mga kaibigan natin. Ipanalangin po natin sila. Minsan, natitisod pa tayo, nanghihina tayo sa ginagawa. Instead na ganun po yung mangyari, panalangin natin. Lord, tulungan mo tong kapatid na to, maunawaan niya, maging baguhin mo siya, di ba? Itong aking mga kasambahay na to, i-bless mo siya, yung everyday niya, yung mga decision making niya, tulungan mo po siya, yan. Alam po natin, and even lalo yung mga kapamilya natin, alam natin kung ano yung mga ipapanalangin sa kanila, di ba? So, pwede po natin sila ipanalangin. So, pag nakatapos na tayo nun, wala na akong magpe-pray kasi naipag-pray ko na yung family ko eh. Eto, ano po tong tawag dito sa finger na to? Pointing. Ito yung panturo, di ba? So, pag daw po nakita natin yung pointing fingers, ipanalangin daw po natin yung mga nagtuturo. Ano pa yung gumagamit ng mga kamay? Yung po mga doctors natin, diba? Yan po, yung mga pastor natin, ipanalangin po natin kasi nangangailangan din po ng wisdom, nangangailangan din po ng karunungan, kalakasan, ito pong mga tao na to. So, panalangin po natin. Next, eto, ano po yung katangian nitong nasa gitna na finger? Pinakamataas siya, di ba? So pag nakita po natin itong nasa gitna na to na pinakamataas, alalahanin po natin yung mga leader. Leader ng bansa, leader ng lugar natin, mga leader sa church. So ipanalangin po natin. Ang dami palang ipagpe-pray, di ba? Madalas nakakalimutan natin. Then, eto po, pang-apat na to. Ano pong katangian nitong pang-apat na to? Mahina po ito. Kasi doon po, lalo po yung nakaka-relate yung pong mga naggigitara siguro or mga nagpa-piano, especially yung piano na mabigat. Kapag eto po, talaga naging struggle ko dati to, ayaw tumunog. Yung ibang mga fingers tumutunog agad, pero pag eto, kailangan mong iganon maigi para siya tumunog kasi mahina po. So kung may mga kilala po tayo na mahina physically, may mga karamdaman, mahina emotionally, maaaring mga maramdamin or whatever, ipanalangin po natin sila. Then, eto po, ano po ang nito? Anong katangian meron po itong maliit na to? Pinakamaliit.
Sino to? Tayo. Kasi sabi nga po natin, puso tinitingnan, ayaw ng Diyos na makita tayong mayabang. Ang gusto ng Diyos, makita tayo as humble. Maliit tayo. Hindi lang sa harap ng tao, kundi sa harapan ng Diyos. Humble ourselves. So, kailangan pala ipinagpe-pray din natin sarili natin. Na ipagpe-pray nyo po ba yung sarili nyo? Minsan napagpe-pray natin yung sarili natin, Lord, patawarin mo ako. Puro hingi na lang ng tawad kay Lord, di ba? Pero minsan, ang dami rin po nating kahinaan. Lord, ayan na naman, nainggit na naman ako. Patawarin mo po ako, tulungan mo, mawala tong inggit sa akin. Lord, eto na naman, nagagalit na naman ako, sobrang nagre-react na naman ako. Lord, ayoko po ito manatili sa puso ko. di ba? So, ano yung mga negative na nasa atin, ipanalangin po natin sa Panginoon. Ipanalangin natin na unti-unti baguhin tayo ng ating Panginoon. Sige po. Ito pong mga prayer request po na nandito ngayon. Kung sino po yung mga nagsulat kanina, pwede po ba kayong kumuha ng isa? At ipapanalangin po natin. Ito po kapag po meron tayong prayer request, kasi pag prayer meeting, ang tawag po doon is parang congregational or another term noon, maramihang pananalangin po, di ba ha? Corporate prayer. Pero kapag po may time po partner prayer. Kapag po naman tayo nagko-corporate prayer or partner, pag po may mga delikado or sensitive, wag po natin itong ichichismis sa iba. So, kaya po tayo nagkaroon ng prayer request dito para yung kabigatan ng tao na to, maidadala natin sa Panginoon in prayer. Sige po, pwede po tayong kumuha po ng isa, prayer partner po natin. Sige po, kuha lang. Yung po mga nagsulat po, kuha po kayong isa. Magkakaroon po tayo ng short prayer. Sige po, kung ano man or sino man po yung mabubunot natin, ipanalangin natin at kung maaari po, wag nating ikwento sa iba kung ano yung prayer request niya. Ikwento na lang natin sa Lord. Di ba po? Sige po, kuha na po tayong isa. Pag yung sarili niyo po yung nakuha niyo, pakibalik na lang. Palitan niyo po. Meron pa po ditong ilan. May 5 pa po dito. May 5 pa po ditong prayer request. Kaya yung pong hindi nakapagsulat in whatever reason, ipanalangin niyo po. Ang dami na natin nakita dito na pangangailangan pong ipanalangin. So, pwede po bang magkaroon tayo kahit mga 2 minutes of prayer? Sige po. Wala nang kukuha dito? Sige. Pwede nang magdoble yung iba. May 2 pa po. May isa pa po. Sige po, sabay-sabay po tayong dumulog. Let us pray po.
Let us pray. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, sabi mo sa iyong salita, gawin namin yung panalangin na may pagpapasalamat. Lord, sa mga oras pong ito, pinagpapasalamat namin yung pong mga ipinanalangin namin sa iyo sapagkat pinakinggan mo po ito. Lord, magana po nawa according to your will, according to your plan para sa ikabubuti po ng bawat isa sa amin na yung mga anak. Patuloy ka pong kumilos sa iglesyang ito. Lord, alam mo rin po kung ano po yung kinakaharap ng iglesia. Pero nananampalataya kami that you are the just, mighty, righteous God na amin pong sinasampalatayanan. At alam namin, Panginoon, na kung kami po ay nandito sa season nung morning, medyo nahihirapan kami sa panahon na to. Pero Lord, may season din po kaming hinihintay dahil alam namin na you will turn the morning into dancing, Panginoon. At alam namin, it would be soon para sa iyong iglesia. Malapit na po yun, and we're so excited, Panginoon, sa gagawin mo po sa aming church. At maging sa gagawin mo po sa aming mga buhay, sa mga estudyante, sa nagtatrabaho man, sa mga nasa bahay, sa mga leaders ng aming iglesia, workers. Salamat po. And even sa amin po mga Bible studies na mga ongoing at mga bubuksan mo pa. Salamat, Panginoon. Alam namin na ikaw po yung patuloy na kumikilos at ngayon pa lamang pinagpapasalamat namin ang answer mo sa amin po mga ipinanalangin sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa amin pong paghiwa-hiwalay. Nawa ang pag-ibig, ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu lagi, ang kapayapaan, ang patuloy na sumaamin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.